Magpasalamat sa bagong umagang ibinagkaloob niya sa atin. Amen. Sige po, let us all pray. Hallelujah God, hallelujah Father in heaven. Muling yung oras na ito kami po lumalapit sa inyong harapan upang muling purihin ka at pasalamatan ka at upang muling dakilayan ang pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang narito upang makinig at upang pagbulay-bulayan muli ang salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ako bilang instrumento upang maiparating hindi lang sa mga kapatid na narito, kung hindi sa lahat ng makakarinig na kayo ay dakila, Panginoon. Na maiparating nawa namin sa ibang tao kung gaano kayo kadakila, Panginoon. Panginoon, patuloy kaming lalapit at magpupuri sa iyo, not because we have everything, Panginoon, but because you are good, Panginoon. Naging faithful ka, Panginoon, kaya patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. At muli, Panginoon, nawa sa umagang ito, lahat ng aming maririnig na salita mo ay amin po itong mais sa puso at amin po itong mais sa pamumuhay. At gamitin niyo po ako, Panginoon, itago niyo po ang aking kagalingan. At dahil hindi po ako karapat-dapat na maitaas. Tanging kayo lamang po ang karapat-dapat, Panginoon, upang maitaas at hindi ako, hindi ang aming pastor, hindi ang mga manunugtugan. Hindi ang bawat isa na narito kung hindi tanging kayo lamang po, Panginoon. Jesus name we pray. Amen. Amen. Ayan, sige po, bigyan niyo po ako ng 3 minutes, matatapos po tayo. Ayan. Ayan, sige po, huwag na po natin pakakatagalin dahil medyo mainit ang panahon ngayon. No? Ayan, sige po, let us open our Bible in Isaiah 41 verse 10. Ayan. Sa New King James Version, ang sabi nga doon, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ayan. Ayan. Siguro naman po, gets na po natin kung ano yung message natin ngayong umaga nito. It's all about fear. Ayan. Ano nga po ba yung fear? Ayan, bago po tayo magtuloy, last week yun, Pastor, di ba, nung pinatawag mo ako? Last week yata yun. Tinawag po ako ni Pastor, pinapunta po ako niya ako dyan sa kanila upang mag-refresh, upang mag-exhale ng stress sa buhay, gano'n. Yan, kala mo talaga, daming stress, no? Hindi, ayun, and then, to cut the long story short, binigyan ako ng guide ni Pastor Argel about sa pag-devotion. And I find it I find it easy. Napakadaling gawin nung binigyan niyang guide. Siguro naman po familiar tayo sa English ng 5WH question. Amen po ba? Ayan yung binigyan niya. What, when, where, who, how. Yan yung mga binigay niyang topic. But, nung tinry ko siya, medyo mahirap din pala. pero at least, magkakaroon ka ng guide. No, upang mas palalimin pa yung isang verse. Ultimo nga yung yung pinakamaiksing verse sa Bible, mapapahaba mo siya. Magagawin mo siya ng message. Yes. Yung John 11:25, tama po ba? Jesus will. What? Ano yung pangyayari doon? Tapos kailan umiyak? Bakit umiyak? Saan umiyak? Ganun po ba? But babalik po tayo sa tamang daan. Isaiah 41 verse 10. Ang sabi niya doon, fear not. Ang tanong, ano nga po ba yung fear? Takot. Amen po ba? Fear. Ano po ba yung ibang translation ng fear? Sa Tagalog, takot. Afraid, pangamba. Ayan. Yung natatakot kang gawin yung isang bagay kasi hindi mo alam kung ano yung magiging ending. Amen po ba? Karamihan, or hindi karamihan, actually lahat tayo. You're afraid to do something new kasi hindi natin alam yung pagdadaanan natin, and at the same time, hindi natin alam kung ano yung magiging outcome. Amen po ba? But sabi ni Lord, ayan,
Sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Ayan. What is fear? Ang sabi niya dito. Upon my research on the internet, is an intensely unpleasant primal emotion in response to perceiving or recognizing a danger. Ayan. Yun yung kadalasang nagiging response ng katawan natin pag hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan natin. Halimbawa, tatayo ako dito, tapos maglalakad ako ng nakapikit. Palagay niyo, makakapag-step po ba ako ng kahit isang step man lang? Hindi, di ba? Kasi hindi ko nakikita or hindi ko alam kung ano yung kahihinatnan ko. So, as a human, yung nagiging response ng katawan ko is yung fear. Hindi natin mawawala yan sa isang tao kahit sabihin mong isa kang sino ba yung pinakamalapit kay Lord dito? Si Adam na lang. Sige. Sino pong nakakakilala kay Adam? Siguro naman po lahat tayo kilala si Adam, di ba? Nung after niya makain yung fruit of good and knowledge, or good and evil, nagkaroon siya ng takot. Di ba? Knowing na yung kakaharapin niya is yung lumikha sa kanya, na kahit ano man yung pagkakasalang nagawa niya is harapin lang niya ng buong buo, ng buong puso yung ginawa niyang pagkakasala, mapapatawad pa rin siya ni Lord. Amen po ba? Pero ano yung unang naging reaction ni Adam and Eve? Tama na natin si Eve. Una niyang naging reaction is natakot siya. Natakot siya kasi hubot-hubad siya. Nalaman niyang hubot-hubad siya. Amen po ba? So, yun ang kadalasan na nagiging response natin. Isa din sa mga pinakasikat na verse or sa pinakasikat na character sa Bible, si Job. Amen po ba? Yung pinakamayaman sa Bible na nagkaroon ng sakit, actually yung buong katawan niya, nagkaroon siya ng skin disease yata yun, or keto. Ayan. Tapos, yung lahat ng yaman niya, siguro mahihahalin tulad natin siya kay Henry C. na may-ari ng SM. Ganun siya kayaman. Sabihin natin, sa panahon ngayon, ganun siya kayaman. Pero, lahat ng yaman niya yun nawala. Pero itong si Job, hindi pa rin naman siya natakot. Kasi, yung faith niya kay Lord nandun pa rin naman. Alam niyo kung sinong natakot doon? Yung asawa niya. Alam, bakit ko nasabing natakot yung asawa ni Job? Kasi ang sinabi ng asawa ni Job, sumpain mo ng Diyos mo at mamatay ka na. Tama po ba? Basta kung hindi ako nagkakamali naman siya. Ganun siya. No? So, ayun, as a human, hindi natin matatanggal yung takot. Sige, ayan, yung mga kabataan, sabi ng mga matatanda, mapusok yung mga kabataan, yung kung anong gusto nilang gawin, gagawin at gagawin nila. Pero hindi po ako naniniwala doon. Siguro may mga tao may mga kabataan na pinalaking matapang, malakas yung loob, pero kahit yung matapang na yun, nakakaranas pa rin ng mga takot. Ayan po ba? Lalong-lalo na, ayan, sa buhay ng isang tao, hindi natin mawawala yung takot na mawala, mamatay. Yun na yung pinaka-anong term ko siguro. Hindi mawawala sa isang tao yung takot na mamatay. Lalong-lalo na yung mga tao na hindi pa kilala si Lord. Hindi pa alam kung, syempre, as a human, hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan mo after this life. Mag-e-enjoy or gugustuhin mo bang mamatay? Gugustuhin mo bang kunin lang ni Lord yung buhay mo kung hindi mo alam kung ano yung magiging buhay mo after this life? Hindi po, di ba? Amen po ba? Kahit ako naman, ayoko pong mamatay. Lalo na kung hindi ko kilala si Lord, siguro magiging response ko, ayoko pong mamatay kasi kailangan pa ako nito. Kailangan ko pang ganito. Kailangan ko pang ganyan. Paano yung mga iiwanan ko dito sa mundo? Yun yung
karamihan sa magiging response natin. So, fear is a response ng katawan natin dun sa danger na pinagdadaanan natin. But, also, merong fear na allowed sa ating mga Kristiyano. That is, tama po si Ate Jella, fear of the Lord. Ayan. Hindi naman masamang matakot, pero matakot ka dun sa tamang Diyos. Kasi marami pong Diyos na tinatawag din. Fear of the Lord. Ayan. What fear is allowed for us to have? Yun po yung tanong doon. That fear is the fear of the Lord. Bakit ko po nasabi? Let us open our Bible in Proverbs chapter 9, verse 10. Sa King James Version, ang sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po ba? Pag nagkaroon ka ng takot kay Lord, magkakaroon ka din ng wisdom. Kasi, ayan, imbes na gawin mo yung isang bagay kaagad, ang gagawin mo muna is mag-iisip ka muna kung Lord, makakabuti ba ito sa'yo or makakasama ito sa'yo. Ganun agad yung magiging thoughts mo. Ganun agad yung magiging perspectives mo. Hindi na, kumbaga, kung dati maglalakad ka, ganyan lang, diretso lang, ngayon hindi na. Halimbawa, nandito ka. Ngayon, pag nakilala mo si Lord, pag nagkaroon ka ng takot, magkakaroon ka na ng gate dito. Doon napapasok yung thoughts na makakabuti ba ito kay Lord? Makakapagbigay ba ito ng karangalan para kay Lord? God, Lord, pag ginawa ko ba ito, magiging karapat dapat pa rin ba ako sa paningin mo? Lord, magiging worthy pa rin ba ako ng grace mo kung gagawin ko yung isang bagay na to? Lord, kung kukunin ko yung isang bagay na to na hindi naman sa akin magiging kalugod-lugod ba ako sa harapan mo? Lord, kung kaiinisan ko yung taong to, magiging kalugod-lugod pa rin ba ako sa'yo? Magiging karapat-dapat pa rin ba ako dun sa unfailing love na binigay mo? Ganun na yung magiging thoughts natin once na nagkaroon tayo ng fear kay Lord. Amen po ba? So, ayan. To everyone, mula dun sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa atin, I encourage everybody. Hindi naman po masamang magkaroon ng takot. But piliin natin yung takot na aanin natin. That fear is the fear of the Lord. Yan. Next. When will He uphold you? Ano nga po ba yung uphold? Sa Tagalog, aalalayan. Aalalayan ka niya. Yun po yung Tagalog translation yata na kung hindi ako nagkakamali doon sa nabasa ko doon kung isang gabi. Uphold you. He will uphold you. Yan. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you, I will care for you. I will carry you along and save you. Amen po ba? Ayan. Si Lord na yung magsabi mismo sa salita niya, sa Word of God. Kung naniniwala ka, bakit ka mag-worry dun sa bukas? Putak na lang pupulutan. Ayan, no? Bakit ka mag-worry dun sa bukas? Eh si Lord na ngayon nagsabi, I will carry you. Lalo na po sa mga tatay sa atin. Sa mga tatay, sa mga nanay. Yung mga nanay, lalo na doon sa mga nanay na housewife. Yung wala silang ibang source of income kung hindi yung asawa nila. So pagdating ng Petsa de Peligro, magwo-worry na sila. Day, alata ng makanin nila, alata ng makanyan. Alata ng gatas. Takay, tangrap na mo, alaning laman, nung yelo. Punta ng maribla. Tapos, ating nagpo po pala ng liwang laman. 3 yebol, pero wala na yung laman.
Yan. No. So, doon tayo nagkakaroon ng fear. Tapos, sige, balik din po i-apply din natin sa mga kabataan. Ano? Exam na bukas, ako pa mo may nakapag-review. Uy, kaya, JD, pandama ng notes. Yung may kasulat, kaya picturean pang lecture tamo nandin. Di ba? Ganun po tayo. Lalong-lalo na yung gustong mag-excel sa academics para syempre maging proud yung nanay at tatay nila. Di ba? Nagiging warrior po tayo, hindi po tayo nagiging warrior. Pero dahil nakilala na natin si Lord, hindi na tayo warrior. Dapat warrior na tayo. Na Lord, naniniwala ako sa iyo. No? Lord, alam ko sa gagawin kong ito, makakapagbigay ito ng glory para sa iyo. Lord, sa gagawin kong ito, makakapagbigay ito ng karangalan para sa iyo. Lord, alam ko malulugod ka dito. No? Dahil warrior ka na, hindi ka na warrior. Amen po ba? Kadalasan kasi, mas inuuna natin yung worry kaysa dun sa warrior. Mas inuuna natin mag-worry na, Lord, yung iba nanong kaharapan ko bukas. Ano kayang gawin mo, Lord? Kunti mo po gawin, mag-pray ka. Bayo ka lang mag-pray ka. Mamasa ang word of God. E di happy-happy lahat. Ayun, naranasan ko rin po yun. Yung imbes na prayer and word of God yung mauna, nauna yung galit at bunganga. E di maghapon din akong galit. So, just wanna share this, not because inilalaglag ko yung sarili ko. But I want to encourage everybody na hindi natin kailangan mag-worry. Kailangan lang natin mag-pray. No? Sabi nga, Matthew 6:34. No? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own. But instead, pray. Ang sabi niya doon. No? Hindi mo kailangan mag-worry. Kasi sabi ni Lord, nandun na siya bago ka pa man dumating. Papunta ka pa lang, nandun na si Lord. Amen po ba? So bakit ka mag-worry? Bakit ka mag-worry kung yung Panginoon na sinasamba mo ay nandun na? Wala ka nang ibang gagawin kung hindi magpuri, magsumamba sa Kanya and share His Word. No? Yun lamang yung kailangan natin gawin. So always remember, Isaiah 46 verse 4, I will be your God throughout your lifetime. Kahit ano pa yung gawin mo, kahit anong kasalanan pa yung gawin mo, God is still your God. Amen po ba? Kahit anong worry yung gawin mo, God is still your God. No? Kahit sino yung kasama mo, kahit sino yung kaharapin mo, God is still your God. Yung Panginoon mo na nagpo-provide ng lahat. Yung Panginoon mo na nagbigay ng katalinuhan sa iyo. Yung Panginoon mo na nagbigay ng wisdom sa iyo. Yung Panginoon mo na nagbigay buhay sa iyo. Yung Panginoon mo na naging daan ang katotohanan at ang buhay. Yung Panginoon mo na isinugo ng Ama mula sa langit, na namatay sa krus sa ikatlong araw ng muling nabuhay para sa mga kasalanan mo at kasalanan ko. So bakit tayo mag-worry? Bakit tayo mag-worry? Kung si Lord naman, yung Panginoon natin. Amen po ba? So, okay pa po ba yung lahat? So, lumagpas na ako sa 5 minutes. Sige po, last na to. Yung sa where naman, hindi ko na siya nilagyan ng kasi we all know naman that
God is, omnipotent ba yung tamang term doon? Yung kahit nasan ka, nandun din si Lord. Diba? Ang omnipresent din, ang omnipresent is basta yun. Omnipotent and omnipresent. Basta yung dalawang yun. God is the same yesterday, today, and forever. Kahit nasan ka, nandun din si Lord. So, how will He strengthen you? Yan. Paano nga ba tayo mabibigyan ng strength ni Lord? Sige po, let us open our Bible in Isaiah 40:31. Tama po ba? 40:31. Yan, verse po ni Mrs. Lambat na po. Ayan, sabi niya doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ano po yung marirenew sa inyo pag nag-hope tayo kay Lord? Pag nanalig tayo kay Lord, marirenew ba yung stress natin? Diba? Yung strength po natin yung marirenew. So bakit nag-aalangan tayo ng Lord, kakapit ako sa iyo? Na kahit alam mo na yung blessings ni Lord, eto na yung blessings ni Lord, dito ka pa pupunta doon sa walang source ng hangin. Amen po ba? Isa na lang ang sinasabi ni Lord, kumapit ka sa akin. Kung yan yung binigay ni Lord, dyan ka kumapit sa Kanya. Huwag kang kakapit doon sa stress. Huwag kang kakapit doon sa problema. No? Oo, lahat tayo nakaka-receive lahat tayo dumaranas ng pagsubok, lahat tayo dumaranas ng problema. Even the babies, no? Dumaranas siya ng problema. Yung problema pag hindi nagigising yung nanay sa madaling araw, gugutumin siya. Ayan, no? So, kasi part na yun ng ating human nature yung problema. Ang kailangan na lang natin gawin is maghanap tayo ng kakapitan para hindi tayo malaglag. Amen po ba? Madalas kasi kumakapit tayo dun sa mga bagay na madaling masira No, kung may problema tayo sa health, kakapitan natin yung gamot. Hindi si Lord. Hindi tayo tatawag kay Lord na para magbigay ng maggagamot sa atin. Tamang sabihin na, Day, masakit ko buntok, salin mo na akong by Jesse. Tingnan mo ba kaya try minum doon, saka ka magpahangin. Mali yung sobrang palabali na masakit ko buntok. Amen po ba? Minsan huwag tayong mag-aalangan. Huwag kang mag-worry kung tama ba yung kakapitan mo. Basta ang kakapitan mo is si Lord. Pag kinapitan mo si Lord, you will renew your strength. Sabi niya dito sa kasunod, they will soar on wings like eagles. Sino po dito nakakita na ng agilang lumilipad kung gaano kataas? Siguro konti-konti na lang maaabot na yung aeroplano. Amen ba? Sa sobrang taas nila. So, pag lumipad sila, kala mo, langaw lang yung lumilipad sa sobrang taas nila. No? So, ayan. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. No? Ayan. Sabi niya doon, they will run and not grow weary. Panibagong strength na naman yan para tumakbo. Hindi mapagod. They will walk. Makakapaglakad kang muli. Hindi malalanta. No?
ang dami-dami nating blessings na nakakalimutan pag dumating na yung pagsubok natin. Tulad na lang yan, tulad na lang nung kina Peter, di ba? Sa mga 12 disciples. O, di ba? Pang ilang tayo ko na po dito. Parang laging nandyan si na Peter dun sa bangka. So, parang napansin ko lang kung ngayon. Parang pag mag-preach ako, mag-i-speak ako dito, mag-share ako ng word of God dito. Laging nandun yung scenario ng 12 disciples kasama si Jesus Christ sa barko, bangka. Nung nagkaroon ng storm. Tapos biglang yung isang point doon ang sabi ni Peter ay gusto ko din maglakad, Lord, sa tubig. Tapos nakapaglakad naman siya. A few steps after niyang maglakad sa tubig, may dumating na tsunami yata or bagyo. Tapos, imbes na ang focus niya is kay Lord, napatingin siya dun sa bagyo. Ang ending, nalungkot siya. Diba? Minsan kasi, yung daan na tatahakin natin is diretso lang. May makita lang tayong daan sa kanan, kakanan tayo. Akala natin maganda. Ngayon pala, mas pangit pa yun. Yan, karamihan po sa mga driver, ganun eh. Pupunta lang sila ng Angeles, mag-i-SFX pa. Kala mo naman, sobrang traffic dito. Hindi naman po. Pag kinumpute mo yung dadaanan mo dun sa SFX, at saka dumaan ka dun sa on-road, parehas lang. Mas malayo kasi ang SFX, dito medyo traffic lang. Hindi naman siya katulad ng EDSA na 3 hours bago umusad yung traffic eh. No? So, ayun lamang po. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Huwag po tayong matakot dahil laging nandyan si Lord sa tabi natin. Amen po ba? Sige po, tinatawagan ko na po si Pastor Argel.